Sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon, mapapakamot ka na nga lang daw ng ulo. Lalo pat ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, ngayong taon, mas kailangan daw ng iba yung pagtitipid dahil may nakabingbing petisyon ang mga manufacturer para sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Isang halimbawa ng mataas na presyo, ang bawang na naglalaro ngayon sa 150 hanggang 180 pesos ang kilo. Paano na ang pag-isa kung ang bawang mawawala? Pero ang good news namin, pwede kayong magtanim nito. Pangkonsumo man o pangnegosyo. Ang bawang, mas madali na raw pagkakitaan. Pwede na raw kasi itong itanim sa tubig. No farm, no problem. Malaki na siya. Mataas na. Tapos gumawa pa ulit ako isa. Ayan. Ganyan siya. Agaw pansin na nga ang hydroponic planting sa social media nitong mga nakaraang araw. Ito raw kasi ang isa sa sagot para makatipid at makaraos mula sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga gulay at prutas ngayon. So it has been 10 days. Lumabas na yung 3rd and 4th leaves niya, so it's time na transplant na siya. Ang main point po dito, ang planting is tubig talaga siya. Unlike po kasi sa traditional planting po, mas madali yung hydroponic talaga. Kasi less hassle, less food din na pagod din. Here it is. Dito sa Santa Rosa, Laguna, nakilala namin ang 70 taong gulang na si Nanay Olympia. Pagsasaka na raw ang bumuhay sa kanya at sa kanyang pamilya. Kwento ni Nanay, hulog daw ng langit ang hatid ng pagtatanim ng bawang sa kanilang buhay. Naibebenta kasi niya ang mga ani. Inani namin bawang nung araw. Nakapagpagawa kami ng bahay at saka ng poso at nakapagpaaral ako ng 2 anak. Ang tanim namin ng bawang dito nung araw ay buwan ng December para buwan ng Marso aanihin hanggang Abril. Kaya naman kapag hindi raw nito panahon, ang kanyang ginagawa para di maubusan ng supply ng bawang, ano pa nga ba? E di ang hydroponic planting. Yung bawang po, kung bakit namin nilalagay sa tubig, para po yun ay sumibol at magkaugat. Mas madali pong magpatubo sa tubig kaysa sa lupa. May ilalagay natin sa sinigang o sa gulay na ginigisa. Sa soil kasi, minsan nga gagamit sila ng pesticides, fungicide. Unlike kasi sa hydroponics, hindi na magagamit nun po. Safe talaga yung crops natin dun. Good news dahil si Nanay Olympia may pabawang planting 101 sa atin. Maghanda lang ng plastic bottles, tubig, at ang itatanim niyong bawang. Maglalagay tayo ng tubig sa isang cups para doon natin ilagay ang isang puso ng bawang. Ilalim na parte ng bawang lang dapat ang nakalublob sa tubig para hindi ito mabulok at mamatay. Yung po, mga ilang araw o 1 linggo, makikita po natin ang dahon na lumalabas siya. Pipigtasin po natin yung bawat isang puso, yun para sumibol ng maayos at maaani natin ng puso-puso na. Kapag may ugat na ang inyong mga bawang, pwede na itong ilipat sa lupa o sa paso para tuluyang umusbong. O diba, pwede na nyo itong pagkakitaan at gawing supply sa kusina. Pero para sa 44 na taong gulang na si Joe, ang bawang malaking tulong sa kanyang kalusugan. 5 taon na raw niyang iniinda ang pananakit ng ulo dahil sa migraine. Apektado raw nito ang kanyang trabaho sa factory. Minsan pagka talagang inaatake ako ng migraine ko, hindi na ako nakakapasok talaga sa work. Dagdag kalbaryo pa raw dahil nito lang Disyembre, matindi raw ang bleeding niya kapag may buwan ng dalaw. May nagpayo raw sa kanya na mainam ang bawang sa katawan. Kaya naman si Joe, napa-research tungkol sa health benefits ng bawang. Maganda pala talaga sa katawan natin. Actually, ang bawang or yung garlic, isa siya sa 10 halamang gamot na approved by the Department of Health. Meron siyang beneficial effect for hypertension o yung high blood pressure. Pero syempre bukod doon, meron pang iba na beneficial uses ang bawang sa katawan ng tao. Simple lang ang ginagawa ni Joe sa bawang. Babalatan lang po natin yung bawang. Pagkatapos natin balatan, lalagay natin sa malinis na garapon.
Pagkalagay sa garapon, nilalagyan niya rin ito ng suka. Kung ano po yung level ng bawang, siya rin yung level ng suka para magpantay siya. Saka ibinuburo ng hanggang 2 araw. Pagka meal time ko po, halimbawa sa tanghalian ko, hanggang 4 na gloves ng bawang, yun, sasabay ko siya sa intake ko. Ang bawang, meron siyang vasodilatory effect. So, ang ginagawa niya, ini-improve niya yung blood flow. Regarding naman sa menstrual health, meron naman ding beneficial uses ang bawang kasi kaya niya mag-regulate ng mga hormones ng babae like estrogen and progesterone. Pag nag-glow ako ng kaunti, hindi na ako inaatake ng migraine ko. Napansin ko na yung sa menstruation ko, nag-normal na po siya ng 2 to 3 days na lang. Pero paalala naman ng eksperto, huwag lang iasa sa bawang ang lunas sa sakit. Pinaka-mainam na dapat na gawin, kapag meron kang nararamdaman, kailangan magpakonsulta ka sa doktor mo. Once nagpakonsulta ka sa doktor, malalaman natin kung ano yung cause, mapibigyan ka ng tamang management. Sa panahon ngayon kung saan kapos sa budget ang maraming Pilipino, bakit di subukan ang mga bagong paraan ng pagtatanim? Makatitipid ka na, mas magiging healthy ka pa.